Hello, magandang araw sa inyo. My name is JB Respeto and welcome to my website. Sa mga hindi pa nakakakilala sa akin, alright? So, I'm a privileged call center senior workforce specialist and I just decided to leave my job para ipagpalit sa isang bagay na gustong-gusto kong gawin, which is yung magnegosyo. So, graduate kasi ako ng business at doon ko pa talaga gustong mag-put up ng sarili kong negosyo. So, ginawa ko itong video tutorial na to para mag-silbing guide at tulong sa mga kagaya ko na noong una nagsisimula. Lalong-lalo na kung ikaw ay part ng isang network marketing business. So, ang ituturo ko dito actually ay yung isa sa pinaka-importante o isa sa pinakamahalagang skill na dapat na matutunan mo or dapat na meron ka once you are in a network marketing business. At anong skill ba yun? Ito yung tinatawag na sorting or qualifying your prospect or sorting skills. So, gaano ka-importante yung sorting skills na yun? So, bigyan kita ng isang analogy. So, dun sa company namin, sa call center, meron kami tinatawag doon na talent acquisition team. So, ito yung team na nag-handle ng hiring process. Sila yung sa recruitment process, sila yung nagkakandak ng interview, nagkakandak ng mga exam, at sila yung parang nagbibigay ng access sa isang applicant whether siya ay nakapasa or hindi. So, sa madaling sabi, okay, importante na ang mapili nila na applicant ay yung applicant na karapat-dapat sa trabaho. Why? Ganito kasi yan. Imagine mo kung mag-hire sila ng mga tao na walang ganong skills or walang ganong kakayahan para gawin yung trabaho. So parang yung pera na ibinabayad sa kanila ay parang nasasayang lang din na pera. Alam mo, sa network marketing business, ganun din. Okay? So, kailangan natin ma-identify kung yung tao na pinipresenta natin o yung tao na ni-invite natin sa business na to ay yung mga tao na qualify at mayroong malalim na dahilan para gawin yung business. Bakit? Let's say nag-join sila. Okay? Yung mga tao na yan, so yung mga tao na tutulungan mo. Okay? Mga tao na maglalaan ka ng oras, ng pera, ng panahon sa kanila. Okay. And then, what if na-found out mo na itong tao na ito pala ay hindi naman pala ganun kaseryoso na gawin yung negosyo. So, ibig sabihin, sayang lang yung effort mo, or yung oras mo, or yung pagtuto, or yung guide mo na binibigay sa kanila. So now, paano ngayon tayo magsusort or magpo-qualify ng prospect? I-share ko sa inyo itong 5-step na to on how you can effectively sort and qualify your prospect. So, number 1, you need to have an introductory question. So, ano tong question na to? So, syempre, hindi naman karakaraka na kapag nagkita kayo ng kaibigan mo ay agad-agad mo siyang i-invite sa business. No, hindi yan. Bigyan kita ng scenario Let's say, nasa Facebook ka ngayon, online ka. Then, napansin mo na online din yung isang friend mo. And now, sabi mo, gusto ko itong invite sa business namin. Okay. So, sa una, kailangan mo munang gawa or gumawa ng isang small talk sa kanya. Kumustahin mo muna. Kumustahin mo ang kanyang family o yung kanyang trabaho. Then, kumustahin mo kung meron siyang rest day o kung wala na. O kung siya ba ay nagtatrabaho na ng buong buhay niya. Okay. So, sa madaling sabi, just build a small talk. Para lang hindi gano'n ka-pushy yung dating mo. Once nabigla mo siyang i-invite sa business. So, after nun, pupunta na ngayon tayo sa number 1. So, ito yung introductory question. So, pwede mo sabihin sa kanya, ganito. Bro, magiging open ka ba sa isang idea na pwede kang kumita ng additional 5,000 or 10,000 per month kahit busy ka dyan sa trabaho mo? Or pwede rin ganito. Bro, magiging open ka ba sa isang concept na pwede kang kumita additional kahit pa nandyan ka sa trabaho mo ngayon? Or kahit pa meron kang ibang ginagawa? So, kung itong friend mo na to, kanina na nabagin niya sa'yo, halimbawa, hindi siya nakakipon, gusto mahirap yung trabaho niya. So, syempre, once na narinig niya yung invitation mo na yun, or yung tanong mo na yun, mapapaisip niya yan. Maaaring sabihin niya sa'yo, ano ba yan? Yun ba yung scam, ano ba yung networking, mga ganon. Maaaring tanungin ka ng ganon. Pero ang goal mo ay mag-jump in sa second step mo. Alright. Huwag mo muna sasagutin yung question niya.
sa halip ikaw muna ulit yung magtanong. Ito yung number 2 step, find out their reason why. So you need to find out kung bakit siya naging interested sa offer mo or bakit siya interested na kumita ng additional income. Pwede mong itanong sa kanya to. Okay? Pwede mo bang sabihin, bro, kung bakit mo gusto na kumita ng additional 5,000? Or pwede mo bang sabihin kung ano yung dahilan kung bakit mo gusto na kumita additionally? So, sa tanong na yan, okay, inaalam mo na ngayon kung meron ba siyang malalim na dahilan kung gagawin niya ang business. So, pwede sabihin niya na ganito, actually, yung sabi ko sa iyo, kulang nga yung aking pera or hindi nga ako makaipon, so kailangan ko ng additional income. So, pwede rin niya isagot sa iyo, wala lang, gusto ko lang ng kumita, or wala lang, pagkasakaling additional or backup na pondo sa amin, or savings, kumbaga. So, sa madaling sabi, doon sa una at pangalawang tanong mo pa lang, unti-unti ka na nagkakaroon ng idea kung yung prospect mo na yan ay qualified or hindi. Now, let's say ang sinabi lang sa'yo ng prospect mo ay ganito, wala lang, gusto ko lang kumita. Actually, kapag yun yung statement niya, mapapansin mo, parang mababaw lang, sobrang babaw, di ba? So, ibig sabihin, hindi pa siya nag-qualify dun sa mga tao na talagang malalim yung dahilan para gawin ng business. Now, ang kailangan mong gawin ay mag-jump in sa third step mo. Ano itong pangatlo na ito? Ito yung digging deeper. So, you need to dig deeper, okay? At alamin talaga kung malalim ba talaga yung reason why niya kung bakit niya gagawin ang business. Okay, so ito yung example na tanong na pwede mo sabihin. Bro, let's say kung kumikita ka na ng 5,000 or 10,000 per month. Okay. Ano yung pinakamalaking matutulong sa iyo ng pera na yun? Now, itong kaibigan mo na to, medyo mapapaisip na yan. Kaya kung ano nga bang matutulong nun sa akin? So, maaaring sabihin niya, 10,000, ano na yan, pwede na yung pan-tuition ng anak ko. Or 10,000, malaking tulong na yan sa monthly budget namin sa pamilya. 10,000, magiging ano na yan, malaking savings na yan. Kumbaga, hindi ko napapakalman yan, itatabi ko na lang, hindi yung kinikita ko sa trabaho ko, yun na lang yung aking gagastos eh. So, madaling sabi, nung tinanong mo siya ng patatlo, ano ba yung gagawin niya kapag kumita na siya ng gano'n, nagkaroon na siya ng mga valid answers or reason why kung bakit niya gagawin ang negosyo. So, from that, nalaman mo na talagang qualify na siya sa business or qualify na siya na makita at panoorin ang business. So, yung number 4, ito ang tinatawag na connect. You need to connect to your prospect. So, magbigay ka lang ng mga ilang salita na words of sympathy, words of empathizing, gano'n. Pwede mo sabihin sa kanya, bro, actually, naiintindihan kita. Dati kasi, din ako, wala akong tipon, pero, ayun, buti na lang nakita ko ang isang paraan na to. Okay? So, itong number 4 step na to, yung to connect to your prospect, huwag mong i-overdo. Ang pinaka-purpose lang nito ay para mag-build ka ng extra rapport o mag-build ka ng sincerity doon sa prospect mo. At ito na yung pinakamahalaga, yung step number 5. Ito na yung challenging your prospect. So dito, i-challenge mo yung prospect mo. Kung talaga bang gusto niya or talaga bang interested siya na makita or mapanood yung business presentation or opportunity na ipapakita mo sa kanya. Ito yung sample na salita na pwede mong sabihin. Okay. Bro, kung meron ako ipapakita sa iyo na isang short video na magtuturo sa iyo kung paano kakita ng 5,000 to 10,000 per month, unang-una para makaipon ka na at para magkaroon ka ng additional income para makatulong sa family mo, magiging willing ka ba na panoorin ang video na to? Actually, dun sa tanong na yon, meron yung iba't ibang bahagi. Okay? Ang pinaka-importante doon ay isinama ko yung reason why ni prospect dun sa tanong. Di ba kanina tinanong natin siya, ano ba yung gagawin mo sa 5,000 in case na kumita ka na ng 5,000? And then sinabi niya na gusto niya makaipon. So, dun sa
5 step natin dun sa challenging your prospect, okay? Sinabi ko doon, magiging willing ka ba na tingnan itong 5 or itong 20 minutes video presentation na ito na tutulong sa iyo para kumita ka ng 5,000 peso para, okay, makapag-umpisa ka ng maka-ipon. Alam mo, once na narinig na to ng prospect mo, okay, bibihira na, okay, or sobrang konti lang yung chance na tumanggi sila. Ano kung bakit? Wala naman kasi yung tao na tatanggi sa pangarap niya. Sino ba naman tao ang maayaw na in-offer mo yung opportunity na kumita siya ng extra? Okay? Sino ba naman ang tao ang ayaw doon? At ang pinakamahalagang part nun kasi ay isinama mo yung reason why niya doon sa question mo, kaya nagawa mo na mapa-oo siya. So let's say sinabi niya, oh, willing ako panoorin or willing ako tingnan niya. Na masunod mo ng kailangan gawin ay actually ibigay na lang yung link sa kanya. Kung siya online din sa Facebook, pwede mo ibigay, bro, ito yung link ng video presentation na binabanggit ko sa iyo. Okay, panoorin mo lang siya and then after 30 minutes, ay babalikan kita para alamin kung meron kang mga additional na tanong. Or let's say, kung hindi siya online, kung gusto mo na i-set ng appointment para may present sa kanila, pwede mo sabihin, okay bro, since nasabi mo na wala kang pasok ng ganitong araw, okay, puntahan kita or meet tayo sa ganitong lugar para ma-explain ko sa iyo yung business. Okay? Ang gandahan dyan, maaari or possible na isama ko pa yung aking business mentor para siya yung makapag-explain sa iyo. So, nakuha mo ba yung idea? So, ganun ko or ganun namin kinukwalify yung mga prospect namin. Number 1, we just need to have an introductory question. Number 2, we need to find out the reason why. Number 3, we need to dig deeper. Number 4, we need to connect to the prospect. And number 5, we need to challenge the prospect. I hope may natulong sa iyo yung video training na to. Kung may mga additional questions ka, you can post your comments sa baba. You can also like this video blog, alright? And you can share it sa iba para mas marami pa yung matulungan natin. Once again, this is JB at isa sa mga mission and goal ko sa buhay is to honor God by inspiring others to reach their full potential. See you on the next video.